Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang dalawang klaseng engine na mayroon din dalawang klaseng symptoms o problema. Magkakaiba sila ng problema. Dito sa ating engine na 2TRFE, ang problema nito ay overheating. Okay? Doon naman sa isang makina natin na nandito na Nissan Altima na kinatay na rin natin, ang problema naman nito, ang customer complaint nito ay oil consumption. Ngayon ipapakita ko sa inyo ano ang pagkakaiba doon sa oil consumption na nagsusunog yung ating combustion ng oil at saka doon sa Toyota Land Cruiser natin na nag-overheat. Hindi siya nagsusunog ng oil. So itong simpleng paliwanag. Dito sa ating 2TRFE engine, ang problema niya ay nag-overheat. Wala siyang problema sa oil consumption. Hindi siya nagsusunog ng engine oil. Makikita natin dito sa kanyang cylinder head, sa ibabaw ng cylinder bore, nandito yung exhaust valve at saka intake valve. Makikita natin yung condition ng kanyang cylinder bore ay malinis. Ganyan siya kalinis. Kasi yung ito nilinis ko, pero ito lang ang nilinis ko kasi kinunan ko ng warpage or flatness. So dito sa area nito wala akong ginalaw. So makikita ninyo napakalinis. Wala siyang carbon na stock. Wala namumuong carbon dito o yung langis na nasusunog or tutong. Madaling sabi yung mga tutong. So ang naging problema nito, nag-bend dahil sa init at nag-bend yung kanyang bore cylinder, nag-bend. So nagkaroon siya ng loose compression. So makikita naman natin dito sa kanyang piston yung resulta ng pagkaka-loose compression niya. So siyempre nag-iinit yung ibabaw ng ating piston. Nag-iinit yan dito. Dito sinusunog sa ibabaw na ito ang air and fuel mixture. Pag nag-mix na yon, mag-i-spark yung ating i-compress siya ng piston. Pagtaas ng ganun, i-compress yung air and fuel mixture. Pag-compress na ganun, bago siya bumaba, mag-i-spark yung ating spark plug para itulak naman ito. Puputok yun, itutulak ang piston natin pababa. Pagbaba niyan, siya yung mag-iikot ng ating crankshaft. So dito nagkaroon siya ng engine compression leak. Nagkaroon ng leak yung kanyang combustion compression. So makikita natin dito sa side ng kanyang piston, ayan. Dito lumalabas yung nasusunog na fuel and air. Yung pag nag-mix na, dito lumalabas sa piston. Kaya nagkakaroon ng sunog dito, ayan Ayan, lumalabas dito. Ngayon papakita ko naman sa inyo yung isang ang makina natin na isa na wala siyang loose compression pero mayroon siyang air leak sa kanyang intake at saka exhaust valve. So makikita natin dito sa kanyang bore sa cylinder head kung saan nakakabit yung ating intake valve at saka exhaust valve at saka yung spark plug niya nandyan pa. Makikita yung spark plug niya, ang sama na ng itsura. Makikita natin dito sa kanyang intake valve ang sama na rin ng itsura. Kaya doon sa ating procedure na diagnose na step by step, yung dry, wet at saka air leak test, yung leak down test na tinatawag, narinig natin sa actual kasi bumigay yung ating air leak test doon. Hindi natin makikita yung tamang reading na doon sa kung hanggang saan siya, kung ilang percent yung kanyang leak. So ginamitan natin siya ng actual procedure, pinakinggan natin kung saan yung leak. So makikita ninyo doon sa previous video ko, sa dry at saka sa wet compression natin, wala tayong nakitang loose compression. Kasi yung kanyang piston ring, nabarahan na ng carbon. Makikita ninyo sa baba, ito silver. So wala siyang loose compression. Hindi lumalabas dito yung sunog ng ating gasolina. Ang nangyayari, kaya narinig natin na mayroong leak sa kanyang intake at saka exhaust valve dahil itong kanyang mga valve ay hindi nalapat. Ayan, makikita ninyo. Hindi na lumalapat. Kasi mayroon na siya mga tutong, mga nasunog. Ayan, lahat. Ayan. So, ito yung pagkakaiba. Yung kanyang cylinder head surface, wala siyang bend, pati yung head. Ang problema nito ay oil consumption. So, yung kanyang mga valve guide, malalaki na yung clearance. Kaya nagkakaroon na siya ng vibration. Tapos yung kanyang valve seal dun sa loob, maluwag na rin yun sa kanyang
dito sa kanyang valve stem. Dito sa kanyang valve na ito. Ito maluwag na dito. Hindi na masyadong lumayakap yung valve seal. Kaya dito dumadaan yung oil leak. Tumutulay dito, pumapasok dito sa ating combustion. Dito yung combustion. Makikita ninyo dito ang aking procedure. Ayan. Ganito ang ginagawa ko para nasa proper procedure tayo. Hindi natin hinahalo-halo yung ating pagbabaktas. So tinutusok ko yung ating valve isa-isa sa isang papel at sinusulatan ko siya ng intake valve. Ito namang isa ay exhaust valve. So tinutusok ko yung pasunod, nilalagyan ko ng arrow dito para alam ko kung saan yung harap. So saan siya nakaharap. So bawat isa niyan mayroon tayong measurement na sinulat. Kasi bawat isa nito, kinunan ko na ng sukat itong valve stem na ito. So kinunan ko na siya ng measurement tapos titingnan natin sa service manual. Itong camshaft journal niya, kinunan natin ng measurement. Lahat yan kinunan natin ng measurement, pati itong bore niya, kinunan natin, pati yung itong end play, ang tawag dito, yung kanyang camshaft end play, kinunan natin na ng measurement. So dito, napag-alaman natin na mayroon na palang gumawa nito, mayroon ng unang gumawa dito sa makina na ito. Kasi nakita natin dito, pagtanggal pa lang natin ng kanyang timing chain cover, mayroon ako nakitang mga sealant. Yan, dito sa oil gallery niya, mayroon ako nakita mga sealant. Kasi ito hindi dapat lalagyan ng sealant. Kasi delikado yan, yung mga sealant na yan, kapag pumasok doon sa oil gallery at bumara doon sa pinakamaliit na daanan ng ating langis at magbara, hindi na magsisirculate yung ating engine oil. So, yan ang pagmumulan ng pagkatok ng ating makina kasi wala na siyang lubrication na nakakarting doon sa mga bearing niya. So, hindi tama ito. So, dito natin napag-alaman na mayroon ng gumawa. Kaya palpak yung kanilang paggawa. Kaya gusto nga nagkaroon ng problema. So, mayroon tayong mga susunod na mga video na ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo. Pakinggan lang ninyo mabuti yung aking sinasabi. Minsan hindi ko napiperfect yung pagbibigkas ko. Kasi hinahabol din natin yung video natin. Kasi pag mahaba yung oras at wala tayong nasasabi na hindi na maganda at hindi nyo maintindihan, sayang. So ito wala itong cut. Makikita ninyo. Wala itong cut ating pagbibideo. Diretso upload ito. Yan. Ito, nakaayos ang ating mga makina. Tandaan ninyo kapag nagbabaklas kayo ng mga makina, ayusin ninyo, isalansan ninyo ng maayos. Huwag ninyong paghalo-haloin. Yan. Kasi alam nyo, ito dalawang makina ito. Last December, nagbakasyon ako ng Pilipinas, mayroon akong iniwanan na dalawang makina. Isang Ford Explorer at saka isang Nissan Pathfinder. In-overhaul ko yun. So hanggang sa dumating na yung schedule ng uwi ko sa Pilipinas, naiwanan ko yung makina na nakaganito. So yung isang kasamahan ko, sinabihan ng manager ko na buuhin mo yung iniwanan ni John na makina. Hindi siya umuo. So tiningnan niyo muna yung aking mga binaklas. Nakita niya yung pagkakabaklas ko ay nakasalansan. Bawat isa ay nilalagyan ko ng pangalan. Kagaya nito, lalagyan ko siya ng exhaust, lalagyan ko siya ng intake, camshaft, yung piston, kagaya nito, linalagyan ko siya ng mga tag para alam mo kung saan mo siya kinuha. Number 2, yung kanyang mga bolt, kagaya nito. Oh, yan, exhaust valve, spring, linagyan ko siya ng pangalan. So dito naman ay iba rin ito. Ayan, ito naman ay intake valve spring. So nung nakita niya ay may kanya-kanyang pangalan, naka-segregate. So, nagkaroon siya ng lakas loob na buuhin yung makina kasi hindi siya mangangapa, hindi siya maliligaw. So, ganun yung ginagawa ko guys. Kasi kahit iwanan ko ito at buuhin ng kasama ko, hindi siya mahirapan kasi nakasalansan yan. Bawat isa mayroong posisyon, bawat isa ay mayroong mga pangalan. Ayan, may mga pangalan akong linalagay dyan. So, ganun yung proper procedure ng ating trabaho. Huwag tayo bara-bara. Okay, thank you. Siya nga pala, pakiclick na lang yung follow natin para updated kayo sa ating mga tutorial at sa iba nating mga sa ating ibang video na ina-upload.